Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Paranaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, Patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam akong sa'yo ay magpapasaya, at siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila, upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio, at tiyak ikaw ay liligaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Sa iRadio mga husay nagagamanga, talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila, kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat, papakanta o sayaw, hindi magpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutok ka na upang ang araw mo ay maging masaya. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, at tiyak problema ay malilimutan mo. I'm sure sasaya ka dito. Ang pagpapala ay lalapit sa'yo, hindi ka magsisisi, yan ay sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako. Hindi ka magsisisi, yan ang sigurado, pangako.
Ikaw ang maghari, Jesus. Ikaw ang maghari, Jesus. Hala! na starstruck sa sarili. Yan grabe. Maganda po tayong lahat. Whether they like it or not. Ako lang nag-iisa ngayon. Kayang-kaya ko, wala ang patsi nyo. Ayan, may sakit. May sakit sa brain. Ba't sa akin nakatutok? Ayaw niyo yun, sa akin nakatutok. Hindi ba ang ganda ko, no? Kilala niyo yun? O, di ba? Si Marcel Soriano, ang ganda ko. Kumusta na kayo? Maganda po tayo lahat. Kumusta na ang inyong morning? Naligo na. Kumain na ba kayo? Ako'y kumain na rin. Chicken. Kaya maya-maya lang ako'y gumagano-gano na. Ilang araw na akong kumakain ng chicken. Ayan. At saka ramen. Ramen. At ano pa? At saka brown rice with quinoa. O, di ba? Sosing-sosi ang dating. Ibang klase. Ang ganda ko. Di ba? Ayun. Sabi ni Maricel Soriano. Yay! Walang manlilibak sa akin today. Yay! Talaga? Hindi, may sakit si Pashi. May sakit siya sa brain. Ayan. Hindi, masakit yung ulo niya. Sana po si Papshi. Ay, ganon. Ayaw niyo yata sa akin. Sige, alis na rin ako para wala nang dito maliban na lang yung nasa likod na ang lalawas, di ba? Ayan ha. Nakakatakot naman yan. Yeah, it's Women's Day today. Kaya, tayong mga babae, tayo lang ang dapat namamayagpag kung araw na to. Yung mga lalaking yan, wala yan. Erase. Ay! May biglang lumapat. Tulog ka lang dyan. Ayun. Grabe, it's Women's Day. Kaya, ang topic mamaya, it's all about women. Women, di ba? Women. High blood po ba siya? Ay, lagi siyang high blood. Ako, wala akong high blood. Ayan. May high blood ako, pero hindi ko nilalabas ang high blood ko. Iniinuman ko na lang yan ng gamot. Ayan, siya sabi niyo, lo? Diba? Kasi kanina, umano siya. Yung bang, nag-chill na naman siya. 2 patong na makakapal na kumot. Tapos naka-jacket ng pagkakapal-kapal. Pinainom ko ng gamot. Ayan, nanginginig siya. Tapos nung pinagpawisan konti, gusto nang maglinis na naman ng kotse niya. Aba, hindi pwede yan. Sabi ko, sayang yung gamot. Sabi niya, may ulo na kasi. Hindi pwede yan. Sabi kong ganon. Ako ang masusunod because today is Women's Day. Diyan ba sa Pilipinas o dito? Ayan, kahit ano yan. Okay, so gawin natin ngayon ang araw neto para sa ating mga kababaihan. Kaya kung hindi ko pa nakikita ang mga lalaki, puro babae pa lang ang ang tawag doon, ang nag-check-in. Alam siguro nila na pambabae itong araw na to. Sabi ni sayang talaga, malmalan, no? Grabe siya. Ganyan siya, tigas ulo. Kaya yan si Pachi, matigas pa ang ulo niyan sa bato. Grabe ang pagkatigas na ulo niyan. Kaya, pag nandito siya, subukan ko kayang pukpukan yung ulo niya. Pag nabasag, hindi matigas. Pag hindi nabasag,
matigas talaga. Ayan. So, standby lang kayo ha. Ayan. Yung mga winners natin ng Thursday, it's my fault, kapapadala ko lang kanina kay Pastor Sunny. Ayan, hopefully maipadala na yan. Yung mga winners, kilala niyo na yan. Ulitin ko, si Pastor Kiko, Pastor Marivic, Mel Cruz, Lala, Charmaine, Rachel, Meredith, Mami Irene, Elaine, and Mary Juliet. Ayan, 10 sila. 10 sila mga winner. Ayan, di ba? So, mamaya ay si Pastor James. Siya ngayon. Ayun. Pahinga muna, malayo sa magulong mundo. Ayan. Na-share niyo na ba kay Glenda? Hindi ko pa siya nakikita eh. Nandito na tayo sa yung ano tawag doon? Yung ating mismong FB account. Diyan tayo. Nabigyan tayo uli ni Meta. Kasi ilang araw na hindi tayo binibigyan, di ba? Ewan ko dun. Parang wala sa sarili yung si Meta. Oh, pero ngayon okay na. Thank you, Meta. Thank you very much. So, anong gagawin ko ngayon? Wala. Magdadaldal lang ako dito. Okay. Bago tayo mag-umpisa, batiin ko kaagad yung ating mga... Sandali lang. Patsa. Ayan. Batiin ko yung mga churches natin na kasama natin dito araw-araw sa iRadio. Morong First Church of the Nazarene, Christ the Livingstone Fellowship, World Teresa Church of the Nazarene, Sambahang Kristiyano sa Parada, Holy Light Church of the Nazarene, Community Faith Assembly of God, Jesus is Lord, Lamb Church, Covina Church of the Nazarene, Cross Culture West Covina na sa Hawaii sila ngayon, celebrating the birthday of Brother Toots, Bethel Church, Urani. At kung sino pa yung mga churches na hindi natin nababanggit dito, please feel free to send me the name of the church. And I'll be happy to announce it every day, 5 times a week. Yan. So ngayon, okay, magbati na ako, ha? Para dire-diretso na tayo. Okay? Siyempre, ang inyong lingkod ngayon ay kumain ako ng, alam niyo kinain ko ngayon? Kaninang tanghali nag-order ako ng ramen, yung Japanese, tapos yung chicken na lang masarap eh. Tapos itong hapon, yung Wingstop na chicken wings, at saka french fries, at saka yung brown rice with quinoa. Yun ang pagkain ko. At eto pa, yung, alam niyo yung ice cream na keto, yung less sugar. Ayan, less sugar. Kaya hopefully, hindi tayo madiabetic. Ayan, di ba? So, yun lang. Okay. So, eto na. Teka, tingnan pa. Papsi, magparandam ka po. Alam po namin, andyan ka lang sa gedli-gedli. Parang si ano parang yung mga mahilig sa gedli-gedli. Okay, hello tayo sa ating mga magagandang mga kababaihan. Araw ng mga kababaihan ngayon. Ayan, kaya eto na sila. Grace the Big King, Elaine Gonzalez, sino pa? Rachel Joy Bunete, Mel Cruz, Maridette Gamos, Pastora Marivic, Rosy Culibao, Joyce Mendoza, Manilyn Agustin, Pastora Closer Cordero. Pagaling po kayo, may sakit kayo. Ano ba yan? Lagi na lang nagkakasakit ang mga tao. Ingat-ingatan po natin ang ating mga sarili, di ba? Si Emmy Vito from Roland Heights. Good evening sa sister Mary Juliet Dallas, Nanay Marichu Damos, Sally Ann Lazaro Rosales, Gly Sevilla Rosa, Razel Kuzan Cruz, Farah Cristobal, and Ate Berna. Hello. Bakit po? Ayan na si Glenda May. Good. Glenda May. Welcome back, Glenda May. Ayan. Salamat daw, nakapanood na siya. Siyempre naman. Pachi, nag-aalala kami sa'yo. Quiet ka lang dyan.
Ganyan daw po, idol ka rin. Kapag tumatanda, tumitigas ang ulo. Mas matigas pa sa bata. Joke lang po. Chill lang po mga winners yesterday, sense populators. Andito na po ang kaban. Oh, syempre, no? Yes. Sino pa? Sino pang nandito? Pastor James is already watching. Andiyan lang yan sa Gebly. Hello po, hello. Ayan, walang pasok ang mga student. Oh, kasi it's already Saturday there. Ayan. Kaya, chill lang kayo dyan, ha? Gawaing bahay ang gawin. Oy, may isang lalaki, sorry, naliligaw. Pastor Sammy Santos. Ayan. Kain muna ako ng hot water. Ayan. Oh, we love you, Pachi. Get well soon. Siyempre. Ayan, may nag-buzzer. Oh, sino kaya nag-buzzer? Oh! Grabe, oh. Okay. Papalapat. Yeah. Mami Irene, Manalo Gabriel. Hello po, Mami Irene. Kumusta na po kayo? Alam niyo, namimiss ko kayo lahat. Promise. Kung meron lang sana akong, uuwi talaga ako kung June eh. Kasi atin ako ng kasal, but wala talaga eh. But, our God will provide just in case gusto niya akong pauwiin, di ba? Entertain ko na labahan ko today. Oh, get well soon daw, Sir Ramon. Ayan. Di ba? Papalapata. Okay. So, eto nga pala. Sa Tuesday, ang start na ng iRadio ay 10 a.m. Kasi sa linggo dito, move forward na ang oras namin. Daylight saving time. Kaya kasi mahaba na ang araw, kaya minumove na nila ulit. Forward naman this time. So yung oras ng gising namin, let's say, dati is 5 o'clock. Yun yung magiging 4 o'clock. Parang 4 o'clock, pero 5 o'clock yun. So mas maaga ang gising. Pero kung ako yung nagtatrabaho, maaga din ang uwi ko. Parang pareho lang. Ayan. Kaya, ilang araw lang naman yan eh. Ilang buwan lang yan. Babalik sa dati by, I don't know, October? I'm not really sure. Parang gano'n. Hello, Pastor Kiko Gonzalez. Pastor Kiko, kumusta na po kayo? At syempre, nandyan din ang ating magandang Ilocanang Pastor. Shalom din po sa inyo, Mary Jane Saboy Omli. Ayan. Good morning po. Naimbag nga bigat, Pastora. Ayan, sabing ganun eh. Nandiyan na si Pastor Kix. Umiinom ng kape. Okay. May sakit si Pachi. Pero, okay pa rin siya. Okay pa rin. Kahit may sakit yan. Okay. Thank you po, Ma'am Erin. Ayan. Bakit nawawala na kayo? Hindi, nandiyan pa kayo. Sige lang. Gawin niyo lang yung mga gawain niyo sa bahay. Alam ko naman dyan ay Saturday. Araw na mga gawain sa bahay. Ako naman bukas. Pero, I can always do it. Anytime. Pero bukas may konting lakad. Ayan. At sa linggo, ako po ang maglilid ng praise and worship sa Covina Church of the Nazarene. Kaya, kung gising pa kayo, okay lang. Mag-join kayo. Sabi ni Rachel, Pashi, pagaling po. Love na love ka ng mga EA. Diba? Kumusta na ulit? Kumusta? Mamalis ako, pupunta sa event. Okay, Glyza. Choppy daw, Annette. Okay lang, Ate Berna. Ilipat-lipat ka ng pwesto. Okay yan. Thank you, Pastor Kiko. Kumusta po lahat? Kumusta kayo dyan?
Nagkita na ba kayo ni Pastor Sunny? Magpapakita na lang yan. Biglang bubulaga yan. Bubulaga yan. Maya-maya nandiyan na sa harapan niya si Pastor Sunny. Okay. Ito na, advertise natin. Yung sinong may gustong bumili ng masarap na leche flan, murang-mura lang na leche flan, hanapin nyo, i-PM nyo, idagdag nyo sa inyong hanapin nyo sa Messenger, Mercy Cruz. Pero meron siyang parang website na pwede kayo mag-order. Ayan. Napakasarap. At anything na gusto nyong ipa-order. At saka guaranteed na malinis po. Dahil kilala namin to. At saka dati siyang may canteen. Matagal siyang may canteen bago siya nagpunta na Amerika. And then, nag-stay siya dito na matagal. Then, nandyan na siya uli ngayon. Kasi retired na siya. Okay? Idol Ramon, in Jesus' name, magiging okay na po. Okay, basta wag matigas ang ulo. Ngayon bang ngarabi, when Pastora, thank you so much. Ayan, thank you Pastora. Okay, what time is it? 5 more minutes. Mamaya maga natin tatawagin si Pastor Jane. Kasi sabi niya, special etong araw na ito para sa mga kababaihan na katulad natin. Ayan. Pero andyan naman meron namang mga lalaki ngayon dito. Si Pastor Sammy, so Pastor Kiko. Okay lang kayo dyan? Dyan lang kayo sa gedli-gedli. Dahil women's power today. Ayan. Hindi nyo lang alam kung maraming nagagawa ang mga babae na hindi nagagawa ng mga lalaki. At marami pa rin nagagawa ang mga babae na nagagawa ng mga lalaki. Yaan. Una sa lahat, ang mga women, okay, thumbs up tayo dyan. Hindi ba tayo mga multitasking? Yan. Kaya-kaya natin yan. Kaya-kaya nating pagsabay-sabayin. Anything. Diba? Anything, kayang-kaya natin pagsabay-sabayin. Pwede tayong magluto, naglalaba, naglilinis, nag-aalaga ng bata, at may ka-text pa. O, diba? Chatting-chatting yan. At syempre, kung may kapitbahay tayo, edi marites-marites dyan. Diba? Normal yan. Ako kaya ko lahat yun. Ano ang favorite dessert ng mga architect at engineer? Leche flan. Syempre, kasi nagpaplano sila. Diba? Kaya leche flan. Ayan. At saka, mga lalaki nakafocus lang sa isang bagay. Hindi mo sila pwedeng guluhin. Kung hindi, mawiwendang-wendang na sila. Mekos-mekos na sila. Ayan. Pero mga babae, guluhin mo yan habang may ginagawa. Masasagot ka niya. At babalik siya ulit sa ginagawa niya. Ayan. Diba? Sa true. Ganyan ang mga babae. Diba? Sa true ba? Sa true. Okay, so 3 more minutes. 7:45. Tawagin natin si Pastor James. Mag-aga kayo at kung wala kayong ginagawa. Pag may ginagawa naman ay patas lang po, sabi ni Pastor sabi. Ayaw patalo, oh. Pagbigyan mo na, Pastor. Women's month daw ngayon. O, diba? Pero pwede mo po silang pagsabihan ng sikreto kahit hindi po sila nakikinig. Oo, kasi hindi nila pinapakinggan yung sinasabi natin. Wakpakin. Para bang uulitin natin yun sa kanila. Ano yung sinabi mo? O, diba? Kasi hindi nila narinig. Kaya pwede magsabi ng sikreto doon. Diba? Sa true uli yun. Share ko lang po kung napanood ko pong movie, Grave po. Kasi talagang maraming ginagawang kababalaghan ng demonyo para maniwala sa wag maniwala kay Lord. Pinaghirapan niya tao, tapos ano ba yan? Nawala. Masyadong marami. Okay. Okay, sige mamaya. Basahin natin. Tin Camacho. Hello, Tin Camacho. Good morning sa iyo. Magandang umaga.
Okay. Oh, huwag kalimutan yung mga niluluto. Di nila tanda kailan anibersaryo nyo. Oh, sa true uli. Di nila alam yon. Babagit din nila. Dami-dami mga iba't ibang date. Kasi hindi sila focus. Ayan. Pero, syempre, ano yan? Kumbaga sa ano is, kudos sa kanila. Kasi, syempre, marami silang nagagawa sa atin. Kasi, since today or this month is Women's Month, iangat natin ng konti mga sarili natin. Pag sa kanila naman, next time. Di ba? Okay. Hello kay Klang Klang. Okay. Ano muna tayo? Ano nga ba? Okay, dyan lang kayo. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, USA. Okay. Gusto niyo bang kantahan ko kayo? O ayaw niyo? Sabihin niyo lang. Madali naman akong kausap. Pag ayaw niyo, hindi. Pag gusto niyo, okay lang. Ano bang gusto niyong kantahin ko? Ano bang dapat kantahin during this month? Ayan. Para ano? Apapalapate. Babae lang may third eye kasi sila nakakakita ng kalat sa bahay. Sa true uli yan. Magandang umaga sa Klang Klang. Kayang gawin ng lalaki pero lalaki hindi lahat ng gawain ng babae nagagawa nila. Okay. There's woman power. Mabuhay ang kababaihan. Gawa, Ma'am Si, pandinig po ng golden voice mo. Uy, shout out sa Briones family and Rodriguez sa California, USA. Hello, Briones family and Rodriguez family. Saan ba sila dito sa California? Para mabati natin kung saan city sila. Hello kayo dyan. Briones family and Rodriguez family. Ayan. Alright. So, kumusta na ang inyong temperature dyan? Dito yung napakalamig pa rin. Sa loob ng bahay, super lamig. Paglabas mo, may init. Mainit siya, pero malamig ang simoy ng hangin. Ay, hindi ko kabisado pa yung pastora, sukdulang biyaya. Ang dami ko pang hindi ganong alam na kantahin ng mga Tagalog. Gayahan niyo po, papag-aralan natin yan. Isulat na natin dito. Ayan. Kasi sa church, dahil may iba-ibang lahi ang nandun, kaya hindi kami nakakanta ng mga Tagalog. Kailangan ita-translate pa yon. Kaya karamihan English po. Pero pag-aralan natin yan, diba? Hello, Pastora Ellen Gonzalez. Kumusta na po, Pastora? How are you? How is the beautiful and always smiling na Pastora Ellen Gonzalez? Okay. Heart of a servant. Nakata natin yung kahapon. More. Oh, mainit sa Philip. Oo nga daw. Kaya nga, always have a bottle of water when you're out of the house. At kung pwede, magdala kayo ng face towel na basain nyo, ibabad nyo sa yelo, lagay sa plastic, ilagay nyo lang sa inyong purse, sa bag nyo. Pag hindi nyo na talaga kinaya yung init, medyo ipunas-punas nyo na para mabawasan yung init sa katawan. But always drink maraming liquid. Water po. Nga po. Ayan.
Pero alam kong minsan pag marami tayong bitbit, okay lang yun. Lagay niyo sa plastic. Huwag kayo mahiya magdala ng plastic. Yan. At magpayong. At kung kaya namang bumili ng sunblock, mag-sunblock po kayo. Kung hindi man, magpapayong o kaya sombrero. Kailangan yan. Kasi yung sinag ng araw, nakaka-damage po ng skin. Dito karamihan yung mga ibang lahi. Gusto kasi nila, ang tawag doon, yung nagiging tan ang kulay nila, so nagbababad sila sa arawan. Lalo sa beach. Marami, hindi naman marami, pero nagkakaroon sila ng mga skin cancer. Ayan. Kaya, oo, yan. Magnificent, kantahin ko daw. Ay, umuulan ngayon. Naku. Mainit tapos uulan. Magmask kayo para hindi nyo maamoy yung singaw. Diba? Ayan. Magnificent. Oh. You are magnificent. Ayan, diba? Si Lord ay magnificent. Pastora Ellen, magpagaling po kayo. Hindi daw siya naka-attend ng Pastor's Convergence. Tumatahol. Inom lang po na maraming water. Yung mga ubo-ubong yan, matagal pong maalis ang ubo. Yan ang huling naaalis. Ang gumagawa-gaw. Ano ang di kayo naman mag-ay. Okay. Yung magnificent. Ay, oh. Okay. Mamshi, yung lahat na bigyan nyo ng gamit ko po. Ay, ano po yun? Ano po yung Pastora? Thank you naman. Ayan. Talaga, hindi ko na matanda. Salamat naman po at nagagamit nyo. Praise God. Ayan. Apapalapat. Okay. Ipaglaban niyo po, Attorney Ate Mars. Anong ipaglalaban? Hello po sa Briones family and Rodriguez family again. Dito sa California, USA. Ayan, lumabas siya ulit. Hello sa inyong lahat. Okay. So, teka, maghahanap tayo ng kakantahin ko, ha. Ayun yung, gusto nyo ba yung Magnificent? Sino nga bang kumanta nun? Di ba ano yun? Ang kumanta ba nun, sino ba yung kumanta nun? Hillsong! Yan. Hillsong. Gusto ko mga kanta ng mga Hillsongs. Okay, ay. Alam nyo, nanunoy ang ano ko. Ay, ano nangyayari dyan sa iRadionatics, ha? Nakikita ko kayo. Okay, what's going on? Ano nangyayari dito? Excuse mo, nasa Senado ang inyong lingkod para sa ekonomiya ng bayan. Chareng. Ano ba yung ekonomiya ng bayan yan? Okay, paglaban niyo po, Attorney. Laban to ng mandirigmang kababait. Okay. Ayay. Okay, na. Okay, Magnificent. You are man. Hello, Jeremiah Valdez. Jeremiah Valdez. Hello. How are you? Okay. Kayong alis dyan, ha? Daming laban. Laban sa ekonomiya. Aba, may lumabas na gwapo. Okay, hello, J. Tristan. Yan. Nako. Natawag ka na, Rejoice Cristobal. Hello, Rejoice. Ayan, Rejoice or feel your life.
from Parañaque. Hello, Rejoice. Okay. Okay. Ayan. Maya-maya, tatawagin na natin si Pastor James. Ayan na. Magnificent by Hillsong. Kaliwa. Who set the stars in the place? You who calm the raging seas that came crashing over me. Who compares to you? You who bring the morning light, the hope of all the earth is rest assured in your great love. You are magnificent, eternally wonderful, glorious Jesus. No one ever will compare. Where the evening fades, you go
Oh, yes, Lord, you are magnificent. No one will ever be compared to you, Jesus. Ayan, huwag kayong alas. Tawagan na natin. Pastor James, the Pink Pastor. Kumusta po naman dyan, Pastor? Please come in. Hello. Pastor. Can you hear me now? Yes. Narinig niyo na ako? Yes, Pastor. We can hear you. Pink Pastor is invisible now. Click, click, click. Oh. Ayan. Grabe. Grabe sa click-click-click. Ang dami. Oh, Pastor. Yeah. Kumusta na? Kumusta pa yan? Buti naman. Yan. Women's Day ngayon, ha? Bakit? Tinawag daw akong Pink Pastor eh. Oh, yeah. Tanungin niyo diba? yung lumikan Pink Pastor. Kumusta na po kayo lahat dyan? Magandang araw po. At ba't ka nag-isa ngayon dyan? Oo. Hindi porke ang ating pag-usapan nga kababayan eh. Siyempre. Lumabas ka. Yun pala eh. Yan. Meron kapag wala akong Kasi yung likod ko kanina. kasama. Likod na naman. At saka yung nasa work na ako kanina. At tapos bigla akong giniginaw. Sabi ko, nagstay ako sa loob ng kotse. Tinakasok ko ng heater ko eh. Ganun pa rin. So sabi ko, kinawagan ko yung boss ko. Sabi ko, no, can't do it today. So balik ako kanina. Bumili ako ng Tylenol tsaka yung Theraplu. Bago umuwi ng bahay. Then, ayan, okay na. Okay ka na? Kamusta kayo dyan, guys? Hi. Okay si Papsi. Buhay pa. Tiba yan. Oo. Hindi basta-basta napitinag. Hindi yung katulad iba dyan. Kaya na naman. May sakit ka na eh. Bubuli ka pa. Hindi, napatikim lang. Namimiss nila yung pambubuli ko sa kanila. Hi, guys. Hi, Pans. Magsipati ako sa'yo. Hi, Pans. Buhaya ka na rin sa akin. Sa akin, kulay pink. Akin yan eh. Kulay pink. Lamig kasi kanina. Grabe dito. Oh. Grabe. Kasi sa tanghali, medyo mainit. Papawisan ako. Sa labas. Pero sa loob ng bahay, malamig. Ayan. Oo. Musta na? Para kung ex-convict nito ha. Ito rin eh. Di bagay. Wala tayong magagawa. Matakip sa bombonan. Ganun. Kumusta po lahat yan? Alam nyo ba na Women's Day. Women's Month na yan. Hindi ko kasama ngayon sa aking Jeremiah dahil meron siyang concert eh. Sina ni Nelda. Saan sila ngayon? Concert. Ibig sabihin may ubo. Ay, nalaglag Pakipulot. Pumunta rin sa ERC ni Nelda yata kahapon. Talaga? Anyari. Binyarin ako nakayanan kaya kailangan lahat kami makapunta sa ER. Nagpatingin siya sa doktor din. Kasi yung panahon. Yung mga fans ko binabati. Hi, fans. Don't worry. Okay si Papsi. Okay lang. Nami-miss nila. Sabi ko na pag ikaw lang ang nandito, kulang daw eh. At ganun din. Pag ako naman wala, mas lalong kulang. Siyempre. Okay lang. Pastor, Women's Month ngayon. Huwag kang ganyan. Ay, sorry. Meron payo pala. Tribute, di ba? May tribute ka. Dapat payo nga dapat, di ba? Para Ito pala, nung binabasa ko yung tungkol sa mga babae. Sabi ko, baka ito na yung huling makita ninyo ako. Sabi ko. Uy, grabe. Kasi makikita nyo ngayon kung sino talaga kayo sa mundo at bakit kayo nilikha ng Diyos. Alam niyo bakit kayo nilikha ng Diyos? Sabi ko tanong kanina bakit ang mababae huling linikha sa lahat-lahat ng nilikha ng Diyos? Huli ba siya? Oo. Ay, nga pala. Tama, kita mo naman eh. Dapat alam natin yun. At bakit iba-iba ang pagkakaiba ng ang pagkalikha ng babae. Lahat ng nilikha ng Diyos, anong sabi ng Diyos? Good. Di ba? Iba sa babae. Kaya lang. Yan. Tanong ko lahat sa inyo yan.
sinabi ng Bible tungkol sa babae, kung nilikha ang babae. Hindi ba? Maganda pag-usapan natin yan, di ba? Hinugot sa tadyang. Hindi sa paa. Kasi kung sa tadyang, kung sa paa daw hinugot, baka sipain lang daw yung babae. Hindi ba daw nung nilikha ng Diyos, let there be this and that. And he said, good. Di ba? Yan. Not good. Pero nung sa babae, may narinig ba tayong good? Wala. Pero may maganda eh. Anong maganda? Siya nga itong unang kumagat ng mansanas eh. Ayun na naman. Anong maganda doon? At saka... Hindi natin alam kasi kung siya yung una eh. Kasi binigay eh. Tsaka linaw doon sa may sinabi. Kasi kung nun, baka nagsabay sila, come on darling. Wala. Ba't pala tayo? Wali. Pero dito lang pala sa mga pangalawang chapter tungkol sa mga paglikha, no? Talaga kailangan kung babasahin natin, doon lang natin makikita pala yung bakit mga wise ng mga tanong natin eh. Kanina habang nagmamaneho ako, ang dami kong mga tanong eh. Bakit ang mga lalaki ay nilikha ng ganito o yung babae ba? Masasagot kaya natin ngayon. Pakiulit. Bakit ang mga lalaki kapag nagsasama, iisa lang ang amoy? Hindi Oo. Hindi. Ano? Sagutin ko yung mga lahat yan. Sagutin ko Sinong lahat yan. iisang amoy? Mga lalaki daw pag magkakasama, iisang amoy. Hindi ibang amoy yung mga lalaki. Disagree ako dyan, Hindi ko sinasabing iba. Iisang amoy namin. Isa nga. Yun na nga yun. May amoy kayo na iba ang amoy ng babae. Anong amoy? Doesn't matter kung iba. Yung amoy namin ay very sweet. Sa inyo, basta iba. Hindi amoy Pero pawis. tignan natin. Maganda kasi pagpagkantay. Lalo na ang unan, pag inamoy ko, iba talaga. Pero tignan natin ito. Bato-bato sa langit, no? Mataman man ay huwag magalit. Kasi the truth will tell us free who we really are. But maganda pagtawaran natin kung sino talaga tayo eh. And God has a very humorous kung bakit tayo nilikha nito. Pero let us not take it as seriously as a joke. Pero it is serious. Amoy balbas daw kayo. Bakit? May balbas pa na nun ba? Amoy lupa daw. Amoy balbas. Grabe. Amoy balbas nga. Sino sabi nun? Basta amoy balbas. Sino sabi nun? Si Bonet. Bigyan ko siya ng premyo yun dahil siya tataman sagot niya. Amoy tupa pa sabi. Tupa. Amoy kambing. Amoy kambing. Oh my God. Kasi inumpisahan mo ang mga lalaki hindi pa rin parang yung sinasabi na sobra sa pagka-exegesis niya. Sobra sa paghimay. Ang amoy niyo maasim. Hindi lahat lalaki ang pare-pare. Unfair yan, pastor. Hindi ba nga amoy ng lalaki? Tingnan natin ngayon ang ating pag-aaralan. Kasi nakuha ko ng ganyo ko eh. Dito, mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. No? Punta na tayo sa ating pag-aaral. Kaya inagahan ko dahil alam ko marami kayong ibabato sa akin mamaya pagkatapos ito. May kwento eh. Sigurado yan. Ito gusto kong yung pagbato nyo yan, puro tinapay ha. Pag-usapan natin tungkol sa mga kababaihan. Bakit naman? Dahil inutusan po ako ng aking anak. Dahil itong araw na ito pala, ay bukas pala, ay Women's Day. Kailangan daw bigyan ng, tama sila ni kapatid na parangal. Pangatang sila. Itaas natin muna sila sa kanilang tungtungan. No? Mga babae. Ngunit, mga kapatid, aminin naman natin, mga kababaihan, na ayaw nyo pag-usapan tungkol, kami mga lalaki, ayaw nyo yung napapag-usapan ng mga babae. Maliban kung ikaw ay isang somebody, kung ay sikat, actress, gusto napag-uusapan sila. Or maybe, you're a marites. Kaya gusto mong napag-uusapan. But anyway, doesn't matter. Ang kon natin is tungkol sa inyong pagkababae, kayong mga babae. Okay. Alam ko yung mga inisip nyo, mga tanong na, paano naman yung magaron? Saka na natin pag-usapan yan. Ito muna pag-usapan natin. Pastor, ingatan mo yung salita mo. No. Ingatan mo yung mga words mo. Maraming magre-react dyan sa iba. Kama, SPG tayo rito. Hindi, kasi totoo naman ito. Ang title ko po ito ay Women. Woman, women, kasi marami na ngayon eh. Doon kasi woman lang eh. Di ba? Kasi nung may pelikulang dito sa Amerika, tungkol sa mga cowboys,
The Good, the Bad, and the Ugly. Di ba? Si Clint Eastwood, si ganun, The Good and the Bad, the Ugly. Sa woman naman, there is the good, the bad, and the ugly. Hindi ko na alam kung sino yung mga yan. Basta, kasi sa Bible naman, mayroon mga wicked men, wicked women, may bad women, and there are good women. Pare-pareho lang tayo doon tungkol sa mga ganon, sa text na yan. Ang ating teksto po ay kukunin ko sa dalawang berikulo, sa Genesis 2 and Genesis 3. Unang-una, basahin natin sa Genesis 2 verses 23 to 24. Sabi po dito, And Adam said concerning kay Eva, This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She shall be called woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Sa Tagalog, sabi dito, sinabi ng lalaki, sa wakas, narito na ang isang tulad ko. Laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang itatawag ko sa kanya, sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, nagsama sila ng kanyang asawa, at sila'y nagiging isa. Kapahubad noon ang lalaki at babae, ngunit hindi sila nahihiya. No? Let us also consider this verse, Genesis 3 verse 20. From babae naging Eva. No. Bakit? And Adam called his wife, yung babae, Eve. Because ito ngayon ang dahilan, because she was the mother of all living. Napakaganda pala to eh. Binabasa lang natin dito, no, mother of all living, pero kung hihimayin pala natin ang ibig sabihin nito, napakalaking tungkulin, napakalaking responsibilidad ang ipinahatong ng Diyos sa kanila. Because she was the mother of all living. Simulat sa pool, mula noon kay Eva hanggang ngayon. Bakit naman siyang tawag na mother of all living? Sa Tagalog, sabi dito, Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa. Kaya huwag kang mag-iba-iba dyan, ha? Kaya Eva ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat siya ang ina ng sangkatauhan. Yung all living, parang medyo marihiro. Sangkatauhan, ibig sabihin, buong sanlibutan, mula unang henerasyon hanggang sa kasalukuyang henerasyon. Tinawag siyang mother of all generations. Napakaganda, no? Congratulations po. Napakaganda po ang parangal na yan. Ngunit, kung ihimayin po natin to, napakalaki po ang ibig sabihin nito. So, of course, di ba? Just as Adam, dito natin ngayon makikita, Adam identifies his first human female to be called woman. Di ba? Woman. Kaya naman. Woman. Bakit woman? Kasi yun ang sabi sa Bible, galing sa he was taken out of man. Dahil sa Genesis 2:23, he shall be called woman because she was taken out of man. No? Tinawag siya sapagkat sa lalaki siya'y kinuha. So, okay. Let's stop there. Paano nilikha ang Diyos ang mga lalaki? Tumpak, kakuha niya. Kami po ay galing po sa patay. Walang kamalay-malay na alikabok sa lupa. Yan, mapatutunayan namin na kami mga lalaki galing sa lupa. Kaya kung nagsasama-sama kami, amoy lupa kami talaga. No? Kaya, okay lang, tanggap namin yan. Kaya yung mga babae, ay amoy barbecue. Hindi. Ang mga babae, pero, kaya kami nag-aamoy lupa, kasi doon kami galing eh. Ang mga babae, hindi galing sa lupa. Kaya hindi sila amoy lupa. Amoy perfume.
Di ba? Perfume ang tawag siguro. Amoy perfume siguro tawag dun eh. I don't know. But, nung pinag-isip-isipan ko, kaya pala kami may amoy eh. Galing kami sa lupa. Kung titignan nyo ang creation talaga, no? Bakit ang Diyos, ang mga lalaki, kinuha sa lupa? At bakit hindi ang mga babae din, kung gusto nila magkapareho, hindi rin sa lupa? Oh, bakit? Hindi rin sa lupa. Pareho naman, di ba? God could also make a form from the dust and form it a man at maging kasama ni Eva. The same. Pero there is a distinction now in the Bible na ang babae ay kinuha po sa lalaki. Oh. Kaya nga naging woman. Kung siguro kung lupa, hindi siguro woman ang tawag doon eh. Adan. Hindi ko alam eh. Basta. Pero, hindi ko napunta doon. Pero, before God created Eve on the 6th day, ibig sabihin yan, on the 6th day, tapos na lahat eh. Siya ang pinakauli. Bago lahat nalikha si Adam, mayroon na trabaho si Eva, may trabaho na si Adam. No? Adam was already in charge of naming all the animals. Of course, when God created the animals, it comes always with pairs. Biologically, siguro, or physically, may male and female animals. Napakatalino talaga ang tao nun. How could, tinatanong ko sa sarili ko, how could Adam name that animal and see na yung animal na yun ay babae o lalaki? Napakatalino talaga, no? Napakaganda yung ginawa ng Panginoon sa lalaki. Adam was able to distinguish both animals, male and female. Kaya nga kaya nga nabigyan niya ng mga pangalan to dahil nakasama niya eh. Hindi naman po mababangis ang mga hayop nun eh. Mga maaamo sila. Kaya siguro, kaya nalalapitan ni Adam ang mga hayop na to, no, nahawakan niya, nakikita niya, ba't iba tong physical ng lalaki, itong to, at saka iba tong babae. So nakita niya kung pagkakaiba. So there is the distinction of male and female. Okay. Both genders of the animals, male and female, was passed on before he named them. So alam niya, bago niya sinabing leon ka, o paano na sabing leon siya, siguro yung ungol niya, naging tigre kaya dahil yung mga stripes niya, kaya na magaling ang tao nun eh. Because of this, na-notice ni Adam ang pagkaiba ng creation ng babaeng hayop at lalaking hayop. Nung nakita niya yun, nung nabigyan na lahat ng pangalan niyan, maari sigurong tinignan niya rin ang sarili niya, bakit nag-iisa siya? Wala ring female. No. Of course, sabi nga doon, nakalungkot nga si di ba? Si Adan, at pinatulog ng Diyos. Pinatulog ng Diyos si Adan. At doon, ngayon, gumawa ng Diyos ang counterpart ng lalaki, the woman. Alam niyo ba ibig sabihin ng counterpart? Ito yung kung yung tornilyo, yung screw, kailangan may bolt yon para magamit mo paghigpit, di ba? Kung wala yung screw at yung isang bolt, walang silbi. Kaya both complement each other, no? Both complement each other. Kagaya ng tinidor at kutsara, no? They complement each other. Pero yung paggamit, no, kagaya ng tornilyo, no, may ruskas yun eh. Kailangan mo ng bolt para ilagay yung bolt sa tornilyo para magamit. They counterpart each other. So, ibig sabihin yan, in the mind of God already before that, alam niya na ang gagawin niya kapag nakita niya si Adan na nalungkot. Kaya inugot siya doon sa
lalaki. At bakit naman hindi sa lupa? Pues, magandang sagot yan. Ay, magandang tanong yan. Pag tayo po ay nasa langit, pwede natin tanongin sa Diyos yan. Siya lang nakakasagot niyan eh. Wala akong maisip na kasagutan yan. But, bakit siya doon? Because, buhay na eh. Buhay na si Adan at doon kukunin si Eva sa buhay para maging what? To be called what? The mother of all living. Okay? Kasi buhay na eh. Buhay na yon. That is as far as I could go sa aking kaisipan sa pag-aaral na to. There could be more, but I don't know. Nakuha ko lang yun. Pero don't take me not yun ang tama. Kawan ko lang, isip ko lang yun. Pero kasi buhay eh. When it talks about life, you have to take life also to make another life. Di ba? Hindi na yung sa patay o na walang silbi na lupa, doon mo pa mabubuhayin para sa gumawa ng buhay. Now, I guess that's kasi life kay Adan na buhay, life kay Eva, when they got together, another life was created. Di ba? Kita nyo yung logic nun? Yan. Kaya ganun yun. That's how far I could go there. Pero that is why the woman was taken from the side of the man. Kasi buhay yun eh, buhay. Hindi sa lupa. Kasi kung sa lupa, baka mag-away pa yung dalawa eh. Pare-pareho na silang lupa. Amoy lupa. Hindi pwedeng gano'n. Kailangan meron yung, ang bango ng misis ko. May amoy ang mister ko. Maligo ka na. Di ba gano'n yan? Di ang sarap pakinggan ng mga yon. Di ba? Kaso ginagawa natin, away eh. Bis ka na. Di, dapat, pero, may amoy ang asawa ko. Let's go, darling. Kahit walang tubig. Yun. Well, anyway, let's continue. This is also where sa verse 24 na binasa natin, therefore shall a man leave his father and mother and shall cleave unto his wife, and they shall become one flesh. Silang dalawa ay nagkakaisa na. No? Dito rin po, inordain ng Panginoon Diyos ang kasal. No? So we could notice here, we could see na marriage is only for the male and the female. Oops, alam ko na sasabihin nyo. What about the same-sex marriage? We'll go to there. There's no problem with that. I could answer that. There's always an answer to that. Same-sex marriage. Nangyayari na, di ba? Is there a problem with that? Go ahead. Same-sex marriage. Pero, mag-ingat tayo dahil salungat sa salita ng Diyos. Okay? But there's always a solution to that. Okay? We'll go to that later on. This is the identity na ibinigay sa tao, sa babae at lalaki. Okay. But, huwag natin pag-usapan tungkol sa kanilang pagiging asawa. Pag-usapan natin tungkol sa babae. Kasi yun ang babae. Kasi gusto natin malaman ang mga tungkol nila. So, ngayon, alam natin na ang mga kababaihan are the mother of all living. Ganda naman. All living. Tao hindi mga living. Ibig sabihin, yung mga isisilang nila. Bakit? Kasi kung nagsama yung dalawa, we always, not assume, we always know that there is always a creation being made between them. One cannot create yung isa, lalaki, hindi naman pwede magkaroon ng anak kung hindi wala siyang babae. Ganon din yung babae, hindi rin makakapag-procreate to kung hindi kasama yung lalaki. Tumpak po ba? Tama, tumpak yun. Kasi hindi pwedeng yung isa pa rin pagpaksa na pinag-uusapan namin kanina yung kasama ko doon, yung mga single mother. Hindi siya maging single mother o hindi siya pwedeng maging mother kung walang nangyari. Di ba? Hindi single, nag-double sila noon, kaso sa masamang palad, naghiwalay o nagkakandal nga sa maybe of issues and so forth. But there is no such thing as single mother. Ang alam ko lang na single mother is si Mother Mary. Mother Mary, bago siya naging asawa ni Joseph, there was no one else except the Holy Spirit.
Eh, yung Holy Spirit, hindi naman tao yun eh. Di ba? Pero ang kasi natin dito, para magkaanak, is between male and female human being. Okay? So we cannot say na, oh, I'm a single mother. In every which way you can, pag between one, mayroong kasama ka pa rin na tawag nito, pinapalaki yung anak mo. Maging man tatay mo, o sino man mga dyan, it's still two or three. So you cannot say it's a single mother. I think it's a wrong, kung sabi na, I'm a single mother. So, sabihin, wow! Bigla ka nang naglikha. I'm a single father. Lumikha ka na rin na mag-isa. Wrong, I think it's a wrong interpretation or wrong choice of word when it comes to that. Dahil kung titingnan natin dito, iisa lang talaga ang single mother eh. Which is Mary. Di ba? Mary born naging mother ni Jesus Christ, born of the Virgin, di ba? Yan. That's what we call, I think that's the real definition of single mother. Now, we go to this. Why the woman called Eve? The reason. Well, we made the reason. She was called woman because she was made out of the bones of the man, no? At na-recognize natin dito na yung pagkaiba nun is the counterpart of man, which Adam named her woman. Nung tapos binigyan siya ng pangalan para kasi alam niya na dadami ang mga babae. Di lahat ng tawag niya woman. May pangalan din pa, distinction, Eve. Which means, nga she's the mother of all living. Tandaan natin, the man was directly made out of dirt of the ground. Eve was created out of the bone of the man, of Adam. So, titignan natin yung distinction nito ng creation na it is a very unique character of both male and female. Fast forward tayo. Paano naman yung sinasabi mga cross genders mga yan, ABC genders na yan? Well, nag-cross nga eh. Ano magagawa natin eh? Ginawang cross eh. Oh. But in reality, deep in their physical and in psychological and spiritual, they are created into what kung paano sinilang. May pitoy-toy o wala man, di alam natin, ganun yun. Babae at lalaki lang. Tanggapin nyo na mga kapatid. Hindi naman sa sinasabihan, what was it? Realize yourselves who you really are. Common sense. Sabi ka dito sa Amerika, common sense eh. Male and female. Well, again, history defines us ganun. Culture, new cultures, future cultures defines it differently. Pero kung tunay tayo malampalataya, then you know where you should stay or we should stay. Masakit ko man sabihin sa inyo to, ito yung katotohanan. No. Dahil kung minsan din, di ba? Hindi pwedeng ganun yun. The woman was designed, created, literally, ibig sabihin yan, out of man, galing sa lalaki. The terms man and woman refers exclusively sa gender lang, dalawang gender lang yan eh, of human beings, which was created first. So, kung sabihin natin, ay nagkamali ang Diyos, dapat mayroong ibang gender, third or fourth gender, and the other genders na sinasabi na mayroon dito that exists today, hindi na ginawa ng Diyos yun. Tao ang gumawa nun. Kasi kung Diyos ang gumawa nun, dapat mayroon na sanang nilikhang o sinuwal na ganon. Scientifically, medically, nothing proven yet. Kung mayroon man, hocus-pocus, mariocos. Differently, physically, ang babae at lalaki. Alam naman natin, iba eh. Di ba? Sa feature na lang eh, iba lalaki. Even in tawag nito yung
mga ibang bagay. What was her purpose na krinet siya ng Diyos? Yung mga katapat ng, sila ay mga lalaki, sila ang ating mga katapat. No? And they complement each other. Huwag tayo mga lalaki, huwag naman magyabang na, counterpart ka lang o ginawa ka pa katulad. No. Because without them two, ano magagawa rin natin? Yung mga babae, ganun din. Huwag natin pagyabang na, multitasking kami. Pati rin kami multitasking. It's just that we don't do it because we are aimed into one. Kaya nyo ba yung ganito? Multitasking. We are both done with that. Pero huwag natin huwag tayo magpayabang yan. Kaya din namin umupo, tumayo. Pero tamad lang mga lalaki. Ganun yun. She was created by God, meant for man. Ibig sabihin nito, ang babae para sa lalaki. Oops, mali kaya pastor, bro. Paano yung babae, pwede rin sa babae. Babae ay lalaki, pwede rin sa lalaki. Wala akong problema dun. Nangyayari yan eh. It's true, di ba? Bago ka pa ka nabuhay, nandun sa Sodom and Gomorrah, nangyayari na yun eh. Kaya nga tinupok ng Diyos yun eh. Kaya nga ginawa niya eh. Kasi dalawa lang dapat eh. Kita mo na nangyari. Nung Sodom and Gomorrah. Inaaway nila yung mga mag-asawa. Pinag-iwalay yung mag-asawa. No. Well, let's not go there. Not only magka-diferensya ang kanilang features, but they have a unique ability to give birth. Dan tayo talo mga lalaki. No, the women have the ability to give birth. Lahat dapat mga babae they give birth eh. But for some reason, because of physical indifferences or maybe kung paano tayo na ipanganak dahil sa mga ito that we are not able to bear out child, it's not a problem. You still hold the trono that you are the woman or the woman who tawag ito, who comes from life. Yung tawag dun kay Eva. Siya yung who carry life. No? Siya yung who carries life through all generations. Dahil nga sila yung nagsisilang eh. Sila nagsisilang. Sila nagsisilang. Paano dumating ang Panginoong Jesucristo dito? Sinilang, di ba? Sinilang siya. And it is through the woman's womb, isinilang ang mga bata, mga tao, and that's where also Jesus came from. Kaya nga tinawag siya, the mother of the living. Kaya buhay yung Diyos na isinilang nila. Nakikita niyo kung paano yung creation ginawa ng Diyos? Because of the women, doon lumabas ang buhay, na tunay na buhay, na magbibigay ng katunayan na buhay sa atin, everlasting life sa atin. Di ba? Napakaganda ng tingnan kung kaya, women, preserve yourselves. Kasi kayo yung nagbibigay buhay eh. Kayo yung nagluluwal ng buhay dito sa mundo. It doesn't matter kung hiniwalay kayo mga asawa nyo, kayo pa rin yung daanan ng buhay. No? Kayo yung daanan ng buhay. Napaganda nga tingnan kaya, gentlemen, men, alala natin yung mga tungkulin na ginagawa nila. No? It's a very unique ability to give birth to children. And yan ay binigay lang sa mga babae. Nakakita ka na bang, lalaki, buntis. Peke yun, peke. Dating babae yun. Kaya hindi ko niwala ka dun eh. Nagmumukhang lalaki lang yun. Kaya kita mo kung ang ginawa ng tao sa katawan natin. No? But altogether, hindi pwede rin ipagyabang ng babae na, sa akin kasi niluwal eh. Without the men also. Wala rin, hindi mangyari yun. That's why makikita natin in all generations from Adam and Eve,
sa kanilang mga anak, kaya Donis, kaya Cain, kaya Abel, kaya Seth, yung mga yan, yung mga anak ni mga yan, yung lalaki, ang laging nasa pangalan. No, bakit wala yung mga babae? Mayroon din, nagkaroon ng babae later on. Pero because of the distinction na ang lalaki will carry out the mandate. No, not to procreate together with the wife, that they will complement one another. Only with his wife, only sa mga babae that we are able to procreate. Oh. Di ba? Yun ang utos ng Diyos Go and multiply nga, di ba? Kaya hindi natin masasabi na we could overlook this na, kung wala kayong mga babae, wala. Totoo yan. Kung wala rin babae, walang henerasyon eh. No, walang henerasyon. At ganoon din, kung wala rin yung lalaki, wala rin henerasyon. That's why, mga kapatid, we know our boundaries as men and women. No. But, of course, dahil nga sa pag-uunlad ng buhay, sa mga dumadaming buhay, rules are given why women should be like this, men should be like this, but still they complement with each other. Bakit? Dahil sa pagpupuri sa Diyos Both man and female, male and female, should both complement or both give glory to God. Hindi pwede. Lord, ano ba itong binigay mo sa akin? Lord, ano ba? Lord, ano ba itong lalaking binigay mo sa akin? Hindi pwede ganoon. Kahit sino man, ano man yon, you are used by God to procreate for His glory, for our glory. Kita mo, bakit yung mga ganda nakakapangasawa ng mga pangit? Yung mga gwapo, humanap ng pangit. Yung mga papayat, kasi may reason lahat yan It's to glorify God. Sa kanila pagsasabakan, to glorify God. But if iba ang isip ng tao, it's just because of physical things. Do you think God is glorified? I think you could answer that already. In other words nga, the creation ng woman, dahil sa kalungkutan na nakita ng Diyos sa lalaki na nung nakita na, nakita niya yung mga animal, may kasama. Naglalambi-lambingan sila. Tapos ako, amoy yung lupa, kahit yung lupa, ayaw kong lambangin. Ayaw kong lambingin kahit lupa yung lupa patay Walang buhay yung lupa Kaya isang buhay din ang dapat katapat ng isang buhay. No. In other words, the creation of the woman, God created an institution of marriage. Pag-iisa. Obvious na obvious to sa Bible na kinakaligtaan ng mga ibang tao na hindi pwede. No. Pwede daw itong ganito, pwede itong ganito. Well, tayo lahat ay mananagot sa Panginoon Diyos. No. Ayan. Kaya nga, itong marriage na to, between husband and wife, ay ito yung tunay na pagtatambal na may blessing ng Panginoon Diyos. What about now the same-sex marriage? Mabigat sabihin to, kapatid. No. But it is not truly a marriage. It is only a man-made marriage for the fulfillment of what they have. No. But under the guidance of God, it is not considered as marriage by the blessing of God. I'm sorry to tell that. That is the truth. No. So kung yung mga dyan na sabi, we were married, well, sa government, sa mata ng tao, we're married. Kasi ang marriage naman, pagtatambal. But sa mata ng Diyos, I'm sorry. I'm sorry. Pero I will stand firm on these words of God na it is marriage under the eyes of God. Kahit na ito, babae at lalaki, hindi nagpakasal, pero kasama sila. Sa mata ng Diyos, magkasal na sila. Dahil kailangan iayos nyo din yan. Ayos yan. Kasi nagsama na kayo Nagtambal na kayo, yun ang ibig sabihin yan. Married na kayo. Babae at lalaki yan kahit na hindi kayo nagpakasal.
You're married already in the eyes of God, pero kailangan iayos nyo yan. Iayos nyo yan. Kasi magdudulot din ng hindi magbibigay ng glory sa Panginoon Diyos yan. Para bang nagnakaw ka na hindi mo pinapaalam, ganun yun eh. Alam mo na pag-aari ng Diyos yan eh. Yung babae, pag-aari ng Diyos, yung lalaki, pag-aari ng Diyos eh. Tapos nagnakaw kayo. Ninakaw nyo lang yung, o sinamantala nyo yung na, ganun. Ipaalam natin, Lord, pasensya na po. Naaliw kami sa mga between. Mga katwit-twit. Iayos lang naman yan eh. And God will honor that. Kasi tignan natin, sino ang ang mas mahirapan sa future? It's not you. Matatanda na kayo, alam niyo yung gagawin niyo eh. Yung bata eh. Yung bata. What happens to his identity? What happens to his life? Tayo mananagot niyan. Pag-aari pa rin ng Diyos yan. We are just bad stewards sa lahat ng mga bagay nito. Neither was the man created for the woman. Okay, mga lalaki. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. Ang babae para sa lalaki. The woman was created out of the man because she was created for the man. Para sa lalaki yan. Okay? Kaya, ang mga babae para sa lalaki. Kasi, okay, let's go again for another wild thinking. Bakit hindi create ang Diyos nung nakita niya si Adan na malungkot? Lalaki din. Di ba naisip yun? Pareho sila, di ba? Vibes sana sila. Good bodies na. O bakit hindi lalaki din ang create ng Diyos? Bakit hindi rin babae at babae ang create ng Diyos? Parehong babae. Bakit kaya? Di ba maganda yon? Oo nga no. Di ba maganda? Saan hahantong ang buhay? Saan pupunta ang buhay? Hanggang doon na lang. There is no more procreation. Di ba? Ayan, brother. Pwede naman gawin doon. Para may kasama si Adan. Sino yung lalaki? Si Francis ba? Pangalan nun? Kalimutan ko na eh. O si Juan. Pangalan nun? Basta. Di may kalaro na sa basketball. May kalaro sa ganito. May kainuman na siya. Mayroon na silang kasama ganito. Di ba? Okay sila. Ba't di naisip kayo ng Diyos yun? No. Kaso, hanggang doon na lang siya. Wala nang susunod na Ramon. Wala nang susunod na James. Wala na. Hindi tayo aabot doon. Kasi hindi sila makapag-procreate. Kaya nga rin dinuli ka ng Diyos ng mga hayop, male and female na hayop. Gets nyo? Gets natin lahat yan eh. No. On the spiritual side of it, just as God is the head of the church, as God is the head of Christ and Christ is the head of man, so also man is the head of the wife. She was created for the man. Mga babae, tanggapin natin yan. Para alam natin kung paano tayo gumalaw sa mundo tungkol sa ating mga tungkulin sa mga lalaki at sa buong mundo. No? Otherwise, Adam and Eve would have been created the same time. Magkaiba eh. Bakit kaya no? Bakit kaya? Hindi same time. Alam naman ng Diyos na malulungkot si Adam eh. Sabay ko na lang kaya para enjoy na. But Eve was created out of the rib of Adam to establish a rule of the husband over the wife and marriage. Yan. Know where our status is. No. It doesn't matter kung ang babae ay presidente ng buong bansa. Tandaan mo, yung babae, under pa rin siya ng lalaki. Yun ang God's rule. God's rule. Kaya nga nahirapan ang Amerika na ilagay yung babae eh. Alam nila yan eh. Naniniwala pa rin sa salita ng Diyos eh. Pero maraming gustong maging di ba? Gustong akyatin ang trono ng lalaki.
Tayo mga lalaki naman, natsyotsyupe. Oh. Sige na nga, darling. No. Ano nangyari? Ano nangyari? Look at what happened now to us, mga lalaki. Oh. Puro na lang, yes, darling. Oh. Hiwalay kung hiwalay. Pinaghiwalay ang puti, the color. Dito alam natin ngayon eh. We should establish our rule naman tayo. Ganun. But, again, sabi ko, mga kababayan plays a very important role in God's creation. Otherwise, wala tayo. Hindi tayo ngayon. Napakaganda kasi ito yung pagbasa. Adam names the woman Eve. He changes yung tawag niyang woman, no, to life. He changes her name, ang mga babae, to life, buhay. Ingatan natin mga buhay natin mga babae. Pabayaan nyo yung mga lalaking lasinggero. Bayaan nyo na sila. Kasi kayo, pinakaingatan ang buhay nyo. Dahil kung lasinggera mga babae, naninigilig mga babae, drug albay, ang isisilang ninyo. Kakawa. Tandaan nyo, saan galing si Jesus? Sa babae. Oh. It's not that Joseph is bad or whatever is that, but Jesus has to be born of the virgin. Kasi, kailangan tao yun yung faultless ang Panginoong Hesus Kristo. No? Napakaganda po kasi ang tawag sa babae na life, galing ang life natin dun mga babae. No? It was you who took care of us for those many months. Kaya you see now how important life is. Ngayon ay ganito, may depekto ang magiging anak mo. Tanggalin na, abortion na. If tama yon, wala na sana si Jeremiah. Kasi ganun ako nun I was a pro 8, may tawag dun Yung talagang why prolong the agony of the child and the woman or the one. Pro ako ng pro. Pero naisip ko hindi akin pala to Kaya sa Diyos to At ang tungkulin ko lang is to raise him as much as possible the best way God wants me to raise him. Be a good steward. Yeah. Kaya mga kapatid, she is the one through whom life will come. Mga babae. Alam ko, life comes from the woman. Pero ano ibig sabihin yung life? Yung eternal life? Sino may eternal life? Panginoong Kristo, di ba? Doon galing doon galing sa babae Di ba? Kaya napakaganda ko ng babae. It is where life, the eternal life, that came from, mga babae. Ano sabi ng Diyos? If you want to live long, di ba? Kung gusto natin mabuhay ng maigi, dapat maayos. Sundin natin ganito, gawin natin ito, gawin natin yan, di ba? Napakaganda yan. As I close, mga kapatid, these things matters because it matters today. The changes that we see makes a big difference of who you are or who are women before and who are women today. Last night, or last Thursday, mayroon kaming speaker from school. What is now happening to the birth rate? Declined. No more procreation. One child policy. Wala na. Bakit? Darating ang panahon na wala na mga anak, ayaw ng mga anak. Bakit? Mga babae ayaw ng mga anak dahil, I don't know. Sa Pilipinas na alam kong napakasipag ang mga Pilipino, bumagsak na rin. Bumagsak na. Masisipag na sila magtrabaho sa kanilang mga ibang trabaho. Hindi na sa iniisip yung gawain ng Diyos. Singleness is very open. Singleness is already numerous. That is how life is going on now. Ito ano mangyari sa atin? Mangyari sa atin.
then ibig sabihin yan, kung ganyan palang gusto ng mga tao, sabi ng Diyos, well, I might as well come down now and everything and do it again the better way. My way now, my way now. Ang gusto ang pamaraan ng Diyos na ang masusunod. And you will see on the later parts of the world, the later time of the generations naman, marami pa rin pala may sisilang eh. Marami pa, marami pa. They will fulfill they will tawag ito, pupunuin nila ang mundo. Sa bagong ko na sa in the new millennium, tawag ito sa new after the millennium, no? Kaya mga kapatid, this matters both sabi ko in the life of a person of today, kasi nakikita natin yung pag-decline ng procreation and yung pag-decline ng mga babaeng ayaw nang makipagsama kundi habitual na lang. May tawag doon cohabitual na lang. Ganun lang, parang ganun lang ang gusto nila. No more children. No more children. Kasi there is a promise pala dun eh. There is always a promise of God dun sa mga bagay na yun. No? And because of the woman or the women, salvation came in, di ba? Panginoong si Kristo, taga-salba, came in. Napakaganda nun. Kaya naman, doon natalo yung snake in the sa Garden of Eden. Hindi niya nakita yun na may plano ang Diyos. So, tama yung verse na all things work out for good. No? All things work out for good to those who believe in God. Pangit na siguro nakita natin, pero may kagandahan. Both. Pero women, as I would recognize the Women's Day, napakaganda pala ang tungkulin ninyo sa amin din. Kasi ang mga ginagawa lang natin kaya nagkakaganito tayo is because of our own pride and attitude towards one another. No? Pero kung yung titingnan natin yung kung ano ba talaga, Lord, ako, ito. Lord, ano ko? Ito. Nakakapagbigay tayo ng pagpupuri sa Diyos. May question ako dito sa inyo, pero alam ko itatanong nyo rin sa akin, kaya uunahin ko na kayo. Paano naman yung mga hindi panganak o hindi sila makapag-anak? Well, it's not your problem anymore. It's not your problem. That's God's problem. Kung ganun lang nangyari sa inyo, maybe physically, psychologically, or whatever, there's always a reason. Remember, is that Sarah? Asawa ni Limahong? Asawa ni asawa ni Abraham, di ba? Oh. There's nothing impossible sa Panginoon Diyos. May kasamahan kaming mag-asawa sa kabilang church noon. I think more than 12 years silang nananalangin. Wala. And suddenly, wala. Nagkaroon din sila ng bata. Oh. Halos kasing edad na ni Jeremiah yun eh. Oh, that was already 22 years. Oh, imagine that. There's nothing impossible sa Diyos. As long as you offer yourselves para sa Panginoon Diyos, no? Yung nanay ni Hannah, yung nanay ni Samuel, nananalangin siya lagi. Nabigyan siya ng anak. At tong anak na to, ibibigay ko sa iyo, Diyos. Prophet Samuel. Oh. Paano naman yung mga iba na nagsilang sila, inalay kay pangalan yung mga Diyos-Diyosan nun. Na ang Diyos ay nagulat pa ang Diyos. Hindi nga pumasok sa isip ko na i-offer niyo yung mga bata eh. Sabi nga ng Diyos eh. Oh. Kawawa mga bata, no? What if I have done that also to my son? Na, para mas maligaya kami sa Nelda, wala na kami problemahin, solo na kami dalawa. Iisip niyo ba yun? Iniisip ko ba yun? Habang buhay na isipin ko yun. Habang buhay na torture sa akin yun. Kahit naman na siguro nakakapaglibot-libot kami dyan sa paligid o sa buong mundo, pero sa isip ko, ako ang pumatay dun eh. Pero tingnan nyo, blessing siya eh. Naging blessing siya. No? Kahit gano'n si Jeremiah. Oo. Marami siya napapatawa. Marami namamanga. Dahil kasi because they see God's power in those
in those creations eh. Sometimes we fail those because sa takot natin eh. Natatakot ako eh. Huwag kang matakot sa tao. Kung ano man sabihin nila, ganun lang. Pero matakot tayo dun sa taas. Pagdating ng araw eh, bakit ganun ginawa mo? Papakita sa'yo yung pelikula, dito mangyayari dapat eh. Thank you, Lord, for opening our eyes, our hearts, our mind to reality, to truth. And sometimes, Lord, we don't want to hear this because it's not pleasant to our ear, it's not pleasant to our heart. We're gonna have even mixed emotions about this. But Lord, the truth will always set us free. And when we're free, we are able to worship you in truth and in spirit. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa mga napaggagawa namin, nakapag-isip namin. O maaring we have compromised people. Hinayaan lang namin silang magkaganon dahil ayaw po namin masaktan sila, masaktan kami, mag-away man naman. Yet Lord, pinapakita namin na hindi namin sila mahal. Kung mahal namin isang tao, dapat na pagsasabihan namin ang katotohanan. Katotohanan na galing sa inyo, hindi po galing sa amin. Dahil Panginoon, alam niyo po ang kinakahitnan ng bawat isa nasa kalagayan ng bagay na yun. We just pray, Lord, that as also believers, it is our duty, it is our love, compassion, na iparating ito sa mga tenga ng bawat isa. Sa aming mga anak na nagsasalakihan, lalakihan, na dapat marunong na sila at alam nila ang dapat nilang gawin. Na hindi sila mahikayat ng mundo na maging kaiba-iba sa inyong mga paningin. Ama Diyos, napakaganda po ang programa nyo sa bawat yugto ng buhay ng isang lalaki at ang isang babae. Higit sa aming mga kababaihan, amin pong inaangat sila sa kanilang kadakilaang ginawa sa aming mga buhay. Na sila po ang nagdala, sila nagsilang ng mga buhay na likha dito sa mundo. Na marami din pong naging lamanpalataya sa inyo at marami ding sumuway sa inyo. Ngunit Lord, di pa nagtatapos ang aming mga tungkulin, di pa nagtatapos ang labanan na sana po sa aming buhay ay naipapakita ang katotohanan na kahit man nasa ganong silang kalugar o sitwasyon o pamumuhay, mahal mo pa rin po sila. Dahil sila rin po ay mga buhay na tao na may kaluluwa. At yun po ang nais nyo na sana bawat isa sa kanila o bawat isa sa amin na nagsasabing mahal ka namin Lord ay mapasa iyo. Ngunit nga dahil nga sa kasinungalingan na pinapakita ng kalaban ay kami po ay napapaakit at nakukursunodahan ng mga bagay na yan. Sana po sa tulong ng banal na Espiritu, ilayo nyo kami at lagi pong ipaalala sa amin ang katotohanan. At dahil nga sa umpisa pa lamang ng pagbabasa ng iyong aklat sa Henesis, inalaad nyo na kung sino po ang lalaki, ano po ang lalaki, at ang tungkulin ng lalaki, at gawin din po sa babae. Napakaganda po na sila po ay kinuha sa buhay sa kay Adan dahil sila po ay magiging ina ng mga buhay. Salamat o Diyos sa aming pag-aaral na to. Nawa po ay makita po namin ang pagbabago. Makita po namin ang iyong mga salita na maituturo kung paano kami lalong magbigay ng pugay, lalo mong magbigay ng kaloratihan dahil sa iyong kakadakilaan at ginawa po sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, patawarin niyo po kaming lahat. Lahat po dalangin namin to sa matamis na pangalan po ni Jesu Cristo. Amen, amen. Amen.
Magandang gabi po sa inyo lahat. O, sige, may oras pa naman yata. O, bato nyo na. Pastor. Bato nyo na. Walang bumabato ngayon. Woman. Women's is the mother of all living. Okay. Anong tinawag ni Lord sa kanyang nanay? Woman pa rin, di ba? Woman, behold your son. Yeah. Son, behold your mother. Who is my mother? Who's my Kaya mother? yan, it is, nung nagsasalita ng Diyos, it is all on a spiritual aspect na yan. Kasi, sino magulang ko? Magkakapatid na tayo dito. Ba? You are my brother and my sister. Ang panlaman ng Diyos, lahat tayo, inaman siya nun, sa dugo ng Diyos, sa spiritual life, we are all brothers and sisters. And we are all going to get married with the Lord. Yeah. Yeah. Kaya there's a grand banquet, grand wedding that's going to happen in heaven, with all those believers. Kasi, ibang klaseng pagtatambal yan eh. It's not the physical pagtatambal na inisip natin na makakasama ko mulit ang aking darling, aking buhay, ang aking masawa noon. Paano kung 10 asawa mo? Sino doon? Kaya hindi pwede. Hindi pwede doon eh. Sa Panginoon ka lang. Yeah. Kasi, tinubos ka ng Panginoon Diyos eh. You are meant for Him. You are meant for Him. At hindi yun sa katambal natin. This relationship on earth proves to us na dahil dyan, kay Adam and Eva, nagtatrabaho silang dalawa para sa Panginoon Diyos. Okay? Yung babae, tinatrabaho niyang gawin niya para siya ay makasama ng Diyos. Ganun yung lalaki. Hindi yung silang dalawa doon sa langit. Wrong. But again, God will always have those ways and means. Maybe we will see each other there, but I guess not as a husband and wife. Sister, brothers and sisters. Dahil pag nandun ka na, hindi mo sabihin na, asawa ko siya. Nagpakasawa mo na nga ang Diyos eh. Ganun. Hindi pwede ganun. Ganun lang kasimple eh. Kaya, bawat mag-asawa, they should be, ang relasyon nila is to become good stewards with one another. Yun ang talagang relasyon nila, good steward with one another. Hindi yung bahala ka, itong gawin ko, pamilya tayo. No. They complement each other. Ano yung pagkukulang ng lalaki? Punuin ng babae, di ba? Kung anong kulang ngayon ng babae, punuin ng lalaki, hindi pwedeng, bahala ka. That's not stewardship. Hindi pagtutulong yan. Ganun din tayo sa church. Kung anong kulang ng church, punuin natin. Sino pa puno ng kulang ng church? Kapitbahay natin? Yung pastor ng ibang church? Dadagukan ko kayo. Kaya bukas, we will learn how to be faithful men. Kung totoo tayo sinasabi na, tinahawag tayo ni pastor na, men of faith, alamin natin bakit tayo faithful. Or, wag na lang kaya. Kasi hindi natin magampanan yun. It's a challenge for each and every one of us. Kasi, kung gagampanan natin yun, it's not for us eh. Sa iglesia, sa Panginoon Diyos. Kung ang Diyos na naluluguran, kahit di ka magsabi, babagsak ka ng blessing. Believe me, sabi nga ni Lolo. Kaya mga kapatid, as Christians, spiritual ko na tayo. Diba? Spiritual. So, any more? Any questions? Walang question, pero Malinaw. marami silang mga tanong, hindi tanong, yung Comment. Side comments. mga Sabi side mo, baka maside natin din. tingnan natin Okay, baka- Hindi, thank you daw sa iyong message, very inspiring. May tanong ako, Pastor. Di ba sabi nila pag a man and a woman, they become one when they get married, di ba, Pastor? Paano po yung, kunyari, yung first na wife or first husband, namatay, naging byuda, mag-aasawa uli.
So, yung pa rin ba yun? They still become one kahit na pangalawang asawa na or pangatlo? Ang ibig sabihin yung as one, no? Pero kasama mo kasi yung silang dalawa na eh. Di ba? As one sila. So as one silang lalakad sa mga gawain, as one na sila. Yung nakaraan na, wala na eh. Wala na. So, iba na. Tapos na yung kanyang tungkulin doon. Now, because sabi nga ng Bible, kung di mo kaya, mag-asawa ka kaysa magkasala ka. Diba? Oh. Yung mga iba naman, nakakaya na, that's where goes singleness is eh. Mas mabuti pa nga na single ka. Sabi nga, kasi nakakasala. Dahil yung panahon mo nga daw, panganon mo, ay mas maraming panahon ka na iukol sa Panginoon Diyos. Dahil single ka eh. You are a man or a woman who strikes anywhere. Ibig sabihin niya, if you strike anywhere, you could do things na hindi nagagawa ng mag-asawa. Kasi mag-asawa, limited eh. May pamilya siyang tingnan, may asawa siya tingnan, may iba pang pamilya tingnan, di ba? Habang yung single, anytime. Nung single ako, James, nandun ako. James, ito. No Open limit ako. Walang limit. Oo. Walang limit eh. Nakakapagbigay ka ng, and you are serving God in the most highest possible way. Hindi ko lang sinasabi sa couple na hindi pwede. They could do that sa couple. Pero there are things na hindi nagagawa ng couple kapag single ka. Diba? Pero kapag single ka naman kasi, the chances is that you commit sin dahil nga because of yung pagnanasa, diba? Sabi nga ni Paul, mag-asawa ka na lang. Suggestive yun eh. Hindi naman yung command eh. Suggestive lang yun eh. Pero yun nga, the rate of what is happening in the world now, mas maraming single ngayon, ayaw na mag-asawa. Dahil, maybe trabaho, gusto mong maging mas mayaman, mas maganda na nakakaligtan na nila ang tungkulin ng isang lalaki at isang babae. Kaya nga wala nang census. Darating ang census na wala nang census, zero na ang birth rate. Paano mangyari nun? Yeah. Karamihan ng mga Gen Z, focus lang sila sa mga karir nila. Yeah. Yan. Yun nga pinag-aaralan namin kan. Ito nga natatapos lang yung test ko namin. Anong dapat natin gawin sa mga henerasyon na yun? Yeah. Oh. Yan ang pag-aaralan ng mga pastor, mga leaders. Kasi hindi pwedeng isubo mo yung Bible sa kanila eh. We do it in a way na nandun pa rin yung salita ng Diyos. They will, kasi yun ang tungkulin ng mga magulang din eh. Magulang din eh. Mga tungkulin. Tungkulin ng mga magulang. Kaya nga sabi ko, pag-aaralan natin to eh. Kasi, how would we like the next generation to become leaders? Or become the next generation of church? Kapag di natin gagawin talaga yun, pag-aaralan, kaya nga, isa rin itong pakay ko sa mga kalalakihan eh. At tomorrow. Kaya dapat nandun tayo. Kasi, alam natin yung future eh. Hindi lang yung puntahan dito. Kasi, what's next after us? Wala tayong nalalagaan eh. Sarili natin eh. Nalalagaan natin eh. Sarili natin. We don't give ourselves anymore to the young ones. That's why I would like as much as possible yung mga growing adults na gano'n, to be part of the ministry. Nandun sila para alam nila eh. Ngayon, dinala ako sa mga bata. Yun ang gagawin ko sa kanila. Mag-camping kami, magluto kami. Dapat matuto na silang gano'n. Marunong silang mumalakpak. Rosemary, kape. Rosario, pastor. Rosemary. Hindi. Rosario. Hindi yung mami, dahan. Nasagot kasi, maganda ng question yan. Kasi, if you don't look onto those things na gano'n, at inisip lang natin yung kasalukuyan, bukas gano'n, magigising tayo na. Ba't wala nang mga baptism? Wala nang ipapanganak. Lugi yung ospital. Wala nang ospital. Puro may sakit na lang naman nandun. Wala nang infirmary. Wala nang, tawag mo doon, yung mga children, gano'n. Wala na. Wala na nagpapakon sa atin, nagpapauto sa atin. At antabayanan natin itong Generation A na tinatawag. Ito yung mga babies ngayon. Generation A na sila. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Yan sila Gen Z. Gen Z tapos na eh. So Generation Kaya A. nga, kaya nga kailangan natin tulungan din itong henerasyon na to
na malaman nila ang tungkol nila sa susunod na relasyon na gano'n eh. Yeah, yung mga generation Kasi kung hindi natin ituro ang salita ng Diyos, ang mundo masusunod. That's it. Wala na. Oh. I have money. Money, money. Ano? Kainin mo money mo, walang pag-ugo ka na, walang batang aliw sa'yo, walang mangunguto sa'yo, daddy, lolo, pera nga. Oh. Hindi ba nakakatuwa yun? Oh. Kahit na I don't know. But I feel so, nung napag-aralan namin Thursday yun eh, shocking talaga eh. Very shocking. Eh, ang Pilipino, alam ko, mahilig dyan eh. Eh, biglang bumaba. Pareho na ng mundo. Pareho yung graph. Oh my God, yung ginagawa ng Pilipino. Pareho na lang siguro TV. O Marites. Yung sila sa Marites. social media, yung mga gadgets, nakaano na sila doon. Nakafocus. Kita mo ito nakikita natin yung mga AI na robot, sila yung nanganganak eh. Oo. May mga baby na nga na ano eh. Mga robot nanganganak, AI. yung tao. Ay. Naka-reserve to sa robot ko. I don't know what's gonna happen to us. But anyway, ang ko mga kapatid, stick to the Word of God. Gamitin natin sa mga Diyos yung mga principles of God's words on how we could still maintain na yung mandate ng Panginoon Diyos sa atin. Kasi mahal ang Panginoon Diyos ang tao eh. Eh paano kung wala ng tao? At natin makasalanan? Kasi pero na tayo, wala na tira. Ay, naku. Sino ang mga tuturuan ng mga naligtas tayo, no? Sino tuturuan natin? Sino ang mga ating mga i-guide sa millennium? Kapag wala mga susunod na relasyon. Wala. Ano gagawin natin? Sayang ang pinag-aralan natin. Yung theology. Okay. Okay. Napakagaling talaga ang Diyos. Alright, Pastor. Hindi natin nasama si Pastor Flosser sa prayer request. Oo, marami tayong May pero isama na lang sa 3 days na rin yung kanyang flu. I think dun sa Come Let's Talk to God, nandun lahat yung mga pinagpe-pray, no? Okay, thank you, Pastor. Yeah. We'll see you Sunday. Sunday. Oo. Tomorrow, Brother Ramon, pwede ka. Ay, punta kami ni mami ko. Punta kami Nakipag-commit. Oo. Si Mother. Pasyalan ko si mami ko at nalulungkot na. Oh. Kinakailangan ipasyal ko na siya. Pag na 90 years old na. 19 po. Okay po, Pastor. Okay, basta. See you on Sunday na lang. Naway, pagpalay ka na pa ng Diyos at salamat sa mga buhay niyo mga kababayan. Congratulations, meron kayong napakagandang hindi man trono tawag yun, yung title. Hindi mo, the woman, the mother of all living. Ang lalaki, wala eh. No? Wala. Tahimik lang tayo. Kaya tumahimik lang tayo. Huwag na tayong humirit pa. Hayaan nyo na doon. Kasi kung humirit pa lalaki, baka madakukan tayo ng Diyos. Okay. Amen? Alright. Thank you, Pastor. Thank you you. din. God bless you Good all. night. God bless. Thank you, Pastor James. See you Monday. Ay, Sunday. Sunday. Alright. Okay. Yeah. Okay. Alright. Thank you, Pastor James. Alright. Okay. Maraming salamat, Pastor, sa iyong magandang mensahe para sa lahat at sa ating tayong mga kababaihan. Di ba? Okay, so Time to go. it's time to go until next week. Don't forget, ibang oras natin next 10 week. o'clock po. 10 o'clock. Don't forget. Sa Iba Tuesday. na po tayo. So, ito bali, anong oras ba ngayon doon sa Manila? Basta 10 o'clock doon sa Manila. 10... Dati 11 eh. Ngayon 10 o'clock mag-uumpisa. Oh, yan. Yan. Aha. Forward tayo ng 1 hour. 1 hour. Okay, time to go guys. Until tomorrow, happy weekend sa inyo. Happy weekend. Enjoy lang. Umuulan ata dyan sa inyo. At ingat-ingat lang. Inom ng maraming tubig. Yeah. At syempre, always stay and safe. God bless po. Ako si Good Ramon night. Pascua. Karim Pascua. Para sa mga kababaihan, ito po ang kantang i-play ko para sa inyo from Marco Season. And this is called
woman, always. Naglilingkod para sa sambayan ng Pilipino. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.